So, what's up sa inyo mga ka-farmers? So, today's video mga ka-farmers, magbabahagi lang po ako kung paano ako gumawa ng ah, egg setter sa incubator. So, i-share ko to para sa lahat ng mga ka-farmers natin yan na gustong mag-DIY. Magkaroon kayo ng idea. So, bale, itong kapakita ko lang sa inyo, wala na tong intro. So raw file lang talaga, raw video lang, bibigay ko na sa inyo lahat nung dire-diretso lang ang ating wala nang masyadong cheche bureche, wala nang intro. So ito, papakita ko sa inyo. Yan. So ito yung isa sa mga ginawa kong setter mga ka-farmers. Order ito ng ating ka-farmers. Yan, incubator siya. Yan. Yan itsura niya. Yan. So bali itong incubator na ito is 100 capacity. So tatopic ko lang naman. Ito yung sizes ng ating ginawang setter. Yan. Putin pa natin. Yun. So yun, meron siyang synchronous motor siya para sa incubator yan mga ka-farmers. So pina-welding ko siya. Dapat gagamitin nyo siyang so dapat ang gagamitin yung pang welding dyan mga ka-farmers, yung pang stainless, kasi yung kakapitan ng synchronous motor is stainless siya. Tapos naman dito, ito yung setter na ginawa natin. Yan. So papakita ko sa inyo kung paano siya nagpa-function. On natin. So yan mga ka-farmers, gumagalaw yan. Yun. Ganyan po yung ginawa nating setter. Sana magkaroon kayo ng idea, kaya pinapakita ko to mga ka-farmers. To pass ito, nasa estimate ko dito is 45 to 50 ang kasyang itlog. Tapos dito naman sa baba, ayan, pares din yan. Yan, gumagalaw din siya. Yun. Same din. Same lang po sila ng function. Yan. Ito yung ginawa nating setter kung paano paikutin ng maganda ang ating itlog. So papakita ko lang sa inyo yung sukat nito. So bali, ang sukat nito mga ka-farmers, dito, yan loob na yan. Off na muna natin itong motor. Yan, i-off na natin. So bali itong sukat nito sa loob yan nga mga ka-farmers, sa loob ito, kita nyo yan, sa loob mismo nitong setter. Yan, so pinakaloob. So bali dito yung nilalagyan natin ng itlog, itong mismo ito, yan, para makita nyo. So bali ang sukat nito mga ka-farmers is 46 cm. Tapos ito naman, yan, yung kumakapit sa kanya, yan, isang haba yan, isang haba yan. Yan, ang sukat naman yan mga ka-farmers is 41 cm. Yan. Ito yan yan nasa loob itong part na to. So bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9. Kasi dito meron siyang parang papatibayin natin to, kasi hahatapin nga siya ng motor. Yan, kaya naging dalawa siya. So bali 9 ang magagamit. Ang mailalagay natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po siya. So 8 times 7, kayo na mag-compute, mahina tayo dyan. Tapos yun. So dito naman, ang sukat po nito is 54.5 cm. Tandaan 54.5 cm. Tapos dito naman, paghaba naman itong haba naman ito is 48.7. Yan, 48.7. So makikita nyo, yan yung sukat ng ating setter, para magkaroon kayo ng idea kung paano to ginagawa. Tapos dito naman, ang sukat po nito, yan, yung part na yan. So bali may nakapatong po yan dyan sa ilalim. Gagawan natin ng allowance distance para hindi magbanggaan yung
itong bakal, yung bakal, saka dito yung kahoy. So papa-adjust nyo na lang po dun sa pag-welding. Yan, dapat ganyan lang po ang distansya. Yan, tingnan nyo na lang yung ginawa natin. Yan. So bali dito, ang haba nito, lapad dito is 7.2 cm. Tapos ang haba naman na paganyan, to, itong part na to, yan, itong guwit na to, papunta doon is 17.5 cm. So ito 7.2 cm at saka ito 17.5 cm. So ganyan na lang, estimate nyo na lang, meron siyang alawas dyan sa may ilalim, ano. Tapos sa ilalim niyan, yan, yung ilalim naman yan is screen. Tapos nilagyan natin ng support kasi siyempre ang itlog mabigat yan, lalo na pa nagsisimula pa lang kasi puro tubig ang itlog. Tapos ito, yan, lagyan natin ng support. Tapos itatakil natin yan para hindi masyadong gumalaw. Yan ang ilalim. Tapos dito naman sa ilalim, lalagyan ulit natin ng support. Yan o, may gilid. Yan, tingnan natin sa ilalim. Ganyan po ang ilalim nya. Yan, para matibay po, para hindi bumagsak yung screen natin sa bigat ng itlog. So ganyan po yung ginawa ko. Sana magkaroon kayo ng idea. Tapos yan, papasok lang natin yan. Yan, tutulak lang kasi para pag naglagay tayo ng itlog, hatak-hatak lang, di ba? O, di ba? So, yun ang ating setter, mga ka-farmers. Sana makatulong po yan sa inyo, yung video na yan. So hanggang dito na lang, mga ka-farmers, i-end ko na. So wala naman to masyadong cheche boreche. Talagang ito lang talaga yung aking vlog ngayon para magkaroon kayo ng idea sa paggawa ng setter na ganito. So hanggang dyan na lang, mga ka-farmers. Sana nakatulong sa inyo itong video na to para sa mga lahat na gusto mag DIY para sa kanilang paggagawa ng incubator. So yun lang, mga ka-farmers. This is Nericos TV. Love you all.